sa lahat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una sa lahat, ang SIAP ho is under sa umbrella ng BARM Grand Coalition. Kaya ho siya tinawag na coalition dahil yung apat na partido ng SIAP, Al-Ittihad, BPP, and isa lang party nagkaisa ho. Kaya ho nabuo yung BARM Grand Coalition. So basically ho, yung mga nominees ng bawat partido, in-rate ho namin yung BGC para doon ipasok yung lahat ng mga nominees ng bawat partido na yung apat na nabuo. Kaya ho nabuo yung BARM Grand Coalition. Ako, as party president ng SIAP, si Governor naman, siya yung Secretary General ng BGC. So, kayo na ho yung kung ano yung relationship ng SIAP at ng BGC. But for the province of Lanao del Sur, ang dinadala ho namin, ako as the party president ng SIAP, I officially endorsed the BARM Grand Coalition for the party representative for this coming October 13, 2025 BARM parliamentary election. So sa district representative naman, meron mo kami mga kandidato coming from the SIAP party na which is under din sa BARM Grand Coalition. Pwede hong dun hatakin, but alam ho natin, kaya ho natin ito ginanap dahil may mga issues pa rin naman ho kahit paano dito sa ating region. So kaya ho tayo nag-consult sa ating mga different offices, sectors, para ho malaman natin kung ano yung problema. Again, hindi ho ito ginanap, facilitated lang ho ito ng BGC. Ang aim ho natin is malaman ho natin lahat ng problema para ho madala natin siya sa BARM region. So kahit naman ho ibang parties, political parties, regional parties, kung gusto ho nila ng kumuha ng kopya ng kung ano man yung napag-usapan dito at kung ano man yung nabuo dito sa stakeholder summit na ito, pwede rin ho naman nilang kunin kasi lahat naman ho ng line agencies, sectors, tinawag natin para makakuha. So basically ho, yung lahat ng nasabi nila, nabanggit nila, pwede naman ho yan i-offer sa iba't ibang parties. Again, depende na ho yun sa mga partido kung ano yung balak nila or kung ano man yung platforms na dinadala nila. Basta ang BGC, meron silang 10-point agenda, idadagdag na lang yung kung ano man yung napag-usapan dito sa ating stakeholder summit. Kung meron man hong relationship ang Chief Minister at saka yung mga governors, dahil ho yun sa line of work namin. Kumbaga, LGU at ang region kailangan ho mag-collaborate para ho sa ikabubuti ng ating region. Ako ho, kung ano man yung personal ko lang ho ito, opinion, kung ano man ho yung napag-usapan ng national at ng MILF para mabuo yung Bangsamoro Organico, mag-stick lang ho kami doon. Kung ano man yung naging agreement nila, kung ano man yung napag-usapan, kung ano man yung nakapaloob sa BUL at saka sa CAP, mag-stick lang ho kami doon. Again, kami ho sa LGU, susunod ho kami sa region, most especially sa national government. Ako sa amin ho, again, hindi ako pwede magsalita for BGC kasi hindi ako membro ng BGC. Sa SIAP party ho ako. Kung ano man yung naging decision nila, kasi unang-una hindi naman ako member of parliament. So kung ano man yung naging decision ng BTA, doon lang ho tayo kasi approved by the majority. So wala na ho akong magiging take pa kung ano pa man yung magiging say ko kasi approved na ho siya. So wala na ho tayong magiging districts na allotted sa Sulog, hinahati-hati na ho dito sa natitira dito sa ating farm. So I don't think na makakaboto pa ang Sulog dito sa farm. But siyempre, kumili ko ang mga kasagot niya. Nabanggit naman ho yung lahat ng 10-point agenda. Basically ho, kaya naman ho nabuo itong Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao dahil ho sa pangmatagalang kapayapaan. So kami ho, ang BGC ho, kami ho sa SIAP Party, kami ho ay naniniwala na dapat pa rin ho manaig ang kapayapaan. So again, kung ano man yung maging result ng election na ito, magiging masaya na ho kami doon at least first na mangyayari sa BARM
elected na ho yung lahat ng members of parliament. Meron na ho silang mandato, hindi na ho sila appointed. So meron na hong kumbaga mandate sa mga tao at papakinggan ho nila ng maayos, dadaan ho yung consultation ng maayos kung ano man yung lahat na ipapatupad sa farm pag-upo ng mga elected officials. Kung ano man yung gusto ng tao, basta kaya ho tayo binibigyan ng kampanya para may parating natin kung ano man yung mga hinaing or kung ano man yung nilalaman ng ating partido, then it's up to the people kung ano man yung magiging hatol nila sa October 13. Handang-handa ho kami katulad ho ng ginawa namin noong national and local election noong 2025. Kung ano man yung naging effort namin noong panahon na yun, mas doble ho yung gagawin namin dito sa October 13, 2025, hindi lang ho sa Lanao del Sur, sa buong Barm Beach. Una-una ho sa lahat, wala ho kaming kinalaman sa kung ano man yung nagiging nila. Ang alam ko, ang nakikita ho po sa kanila, maayos ho sila. With regards naman kung papasok or under the banner of PGC, lahat naman ho, wini-welcome namin kasi ang objective ng Barm Grand Coalition is inclusive. Kaya nga ho, merong 4 na partido magkaisa under the banner of the BGC. So, hindi ho magiging imposible na pwede rin hong maging alliance ng BGC at saka yung BJP. Hindi rin ho imposible na lahat ng partido magkaisa kung dadaan lang ho kami sa election, but at the end, magkakaisa rin naman ho yung lahat ng partido. Kasi dyan ho papasok yung mga alliance. But sa ngayon ho kasi may kampanya ho tayo. Normally ho may mga kanya-kanya ho tayong mga pinaparating ng mga advocacy. But in the end, ang BGCO is open for kahit anumang alliances, coalition sa mga iba't ibang partido. Sa amin ho sa provincial government, tuloy-tuloy naman ho yung serbisyo na binibigay namin coming from the provincial government. May mga ongoing po kami, yung mga major projects namin like the Ranao General Hospital, yung mga food terminal and other services na naibibigay ng isang LGU sa kanyang komunidad. Sa lahat ko ng mga kababayan ko na nandito sa Lanao del Sur and even the Bangsamoro region as a whole, nalalapit na ho yung October 13, 2025 election. Sana ho ang panawagan natin maging peaceful ho ang ating first parliamentary election. Ipakita ho natin sa lahat, hindi lang ho sa Pilipinas kundi sa buong mundo, lahat ho ng naging witness nung pirmahan yung BOL, ay ipakita ho natin sa kanila na yung na-witness nila ay nagbunga ng peacefully yung election natin. Wag ho tayong magsiraan, wag ho tayong batuhan ng mga kung-anong issue dahil kung titingnan ho natin, wala naman hong mananalo sa bangayan ng bawat partido. Ang talo ho, sigurado ho ako may talo ang taong bayan. So, need lang ho natin ipakita or mag-base ho tayo sa platform base kasi ang kailangan ho ng tao is yung servisyo na manggagaling sa kung sino man yung mauupo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bumoto ho kayo sa kung sino yung napupusuan ninyo at kung saan ho kayo naniniwala sa mga adikain or advocacies ng bawat partido na lumalahok ngayong first parliamentary election. So hopefully by this October 13, 2025 election, kumbaga mapakita na natin sa buong mundo na kayang-kaya na ho ng mga Muslim Mindanao na mamuno or magkaroon ng sariling autonomy talaga sa ating bansa. So yun naman po. Maraming salamat.